Magandang araw mga kaibigan. Ito, higop muna tayo ng dark chocolate. So mga kapwa ko senior citizens, let's invest in our health. Mag-contact, mag-order kayo sa number na ito. Napakasarap, 100% pure organic cacao or tablea. Okay, ito, pag-usapan natin yung pwede na daw makalaya si Dr. Badoy at Ka Eric. Kaya lang may kondisyon ang mga kongresista. So, ano ba ang kondisyon? Akala ko, tapos na ang sigalot. Kaya lang, grabe ang kondisyon nila. Okay, pakinggan natin itong balita ni Congressman Tambunting. Siya yung chairman ng, I don't know kung anong committee. Ang franchise siguro. Ito, inilatag ni Congressman Tambunting yung kondisyon para makalaya itong dalawang bayani, Ka Eric and Dr. Badoy. Congressman Tambunting, isa lang naman ang gusto ng Kamara para makalaya na itong si Ka Eric at Dr. Badoy. At ito nga ang aminin kung sino ang kanilang source sa Senado. Right now, what you want is for him to identify the source. He need that is an employee of the Senate, and I think he's also duty bound to make sure that that person exists at hindi po isip ang ito. Matatandaan na pinag-utos din ni Senate President Mig Zubiri na dapat gawin ang nararapat para ikanta ni Ka Eric sino itong source niya sa Senado. At kung hindi kakanta, abay ikulong sa Kamara. Kaya naman, to the rescue ulit ang kilalang Duterte supporter sa naging pasya ng Kongres. So yun. Parang wala, imposibleng kondisyon yun. Kasi kung sasabihin ni Ka Eric yung source niya, noon pa sana. Hindi na sana siya nakulong. Kaya lang ito, ang labanan na dito is prinsipyo. At saka paggalang sa batas. Naiintindihan ko si Ka Eric. Dahil ako bilang vlogger, I don't know kung matawag ba akong journalist. May mga sources din ako. May mga nagte-text o nagme-message sa messenger. Sir, ito, ganito. Kailang, pwede ba huwag nyo akong banggitin? So yun, nakikita ko maganda yung mga informasyon, di sinasalaysay ko dito. So, nagpapasalamat ako sa mga taong ganun, yung tawagin ni Marlica Puting Ahas. Malaking tulong. Sabi nga ng isang international lawyer, si Attorney Valera, dapat daw bigyan ng parangal o medalya, gantimpala yung mga sources na gano'n. Kasi sila they're just concerned, nagmamalasakit sa bayan kasi tagaloob ng Senado nalalaman nila yung mga gano'n. At saka tanong man yung ipatanong yung source, Ka Eric, ipatanong kung tama ba ito na 1.8 billion ang gastos niya. Nagtatanong man lang. Hindi naman inakusahan ngayon na yun. Yun ang pagkakaintindi ko. Kaya kahit kung ako si Ka Eric, nasa kalagayan niya, hindi ko i-reveal yung nag-text sa akin. Bahala na. Mabulok ako sa kulungan. Bahala na. So, labanan ito ng prinsipyo. Labanan ito ng karapatan. Ano ba naman itong, pati itong si Senate President Zubiri. Alam niya na may SOTO law. Alam itong mga kongresista na may SOTO law. Na very clear yung sabi ng batas na may proteksyon ang mga sources ng mga journalist. Ngayon,
gusto ni Zubiri, gusto ng mga kongresista na talagang tuloy yung pagkulong until such time na hindi ibulgar ni Ka Eric ang kanyang source. So, what's happening sa ating bansa? Are we a country of laws? Or are we a country of what? I'm sorry ito nakikita ko. Na-touch ang pride ng mga kongresista yung ganong report na ganon nga kalaki. Di ba may pundo ang lower house na 2.6 billion for death robbery? Di most likely, ganon nga. Every time na magbiyahe ang presidente, kasama ang Speaker of the House. So, ako, personal opinion ko lang ito, most likely, totoo yun, yung balita na 1.8 billion. So, bakit ayaw pa rin i-release despite na humingi na naman ng apology? Very clear. Nag-apologize si Ka Eric. Inamin ko, baka nakuryente lang ako, sabi niya. I apologize. Kamali ko, hindi ko binerify. Doon ako bumilib kay Ka Eric. But at the same time, sabi niya, hindi ko i-reveal ang pangalan. Yun, may balls, may paninindigan. So, mapunta na tayo sa issue of forgiveness. Ang mga kongresista, ang issue na sa kanila, will they forgive or not? Kasi nag-apologize naman yung tao. So, kung ganon pa rin ang kondisyon nila, na hindi nila i-release hanggat hindi sasabihin yung sources, ibig sabihin, hindi nila tinatanggap yung apology, hindi nila kayang patawarin si Ka Eric at Doc Padoy. So, spiritual lesson na tayo mga... Lahat po tayo nagkakamali. Kahit ako. Halos everyday nagkakamali ako. But once nga nagkamali ako, humingi ako kagad ng sorry, apology, forgiveness. And salamat naman sa aking mga nakakasalamuha is nakakatanggap ako ng forgiveness. In the same manner, sa ating relasyon sa Diyos, araw-araw tayong nakakasala. Kaya lang, ang sabi ng Bible, 1 John 1:9, if we confess ang ating mga kasalanan, God is just and merciful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ang Diyos po mapagpatawad. Kaya, yung Our Father, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Yun po ang basic principle sa Biblia. Magpatawad tayo para patawarin tayo ng Diyos. Pag hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Ang test of our Christianity, yung real ba yung faith natin sa Panginoon is our ability to forgive. Kung hindi tayo maka-forgive, ibig sabihin, hindi natin naiintindihan ang forgiveness na ibinibigay sa atin ng Panginoon. O hindi pa natin tinanggap. Ako, nung na-realize ko na grabe ang aking kasalanan, na papuntang impyerno ako dahil sa aking kasalanan, at hindi ko maliligtas ang sarili ko, at naintindihan ko yung grasya ng Diyos. Ano yung grasya niya? Yung ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, si Panginoong Hesus. Namatay ang Panginoong Hesus para patawarin ang aking kasalanan. That's grace. So, nung tinanggap ko yung forgiveness ng aking kasalanan, I know I am forgiven. Ngayon, to me, napakadali rin ang mag-forgive dahil ako yung unang nakatanggap ng forgiveness. Kaya, mga kaibigan, kumusta sa iyong dealing with other men? Madali ka bang nakaka-forgive? Ibig sabihin, natanggap mo na yung forgiveness galing sa Diyos. But kung hindi ka madaling maka-forgive, nako, there is something wrong. Tignan mo muna yung relasyon mo sa Panginoon. Tanggapin mo muna yung forgiveness. ABC ka muna. Ay, ABC, yun po yung gospel ng Panginoong Hesus.
yung good news niya. A. Accept that you are a sinner. B. Believe, maniwala ka na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan mo. And then C. Commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. So, ginawa ko na yun. Kaya ako, alam ko, everyday, napapatawad ako, humihingi ako palagi ng kapatawaran sa aking kasalanan. At anytime, handa rin akong magpatawad. Kahit hindi nag-a-apologize yung tao na nakagawa sa akin ng kasalanan. And result, I have peace of mind. Kaya happy palagi tayo. So, mga honorable congressmen, ang aking dasal, sana patawarin nyo na si Ka Eric at si Dr. Badoy. Palayain nyo na sila kasi may pamilya rin sila na nagmamahal sa kanila. For the sake of, yun, Christmas season ngayon. Yeah. Bakit may naipanganak na batang Jesus? That is forgiveness. So, may ways, sana mag-celebrate ng Christmas si Ka Eric at Dr. Badoy sa kanilang pamilya dahil palalabasin na sila ng ating mga congressman. Let's pray for this.